sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us pray. O God, who through the grace of adoption chose us to be children of light, grant, we pray, that we may not be wrapped in the darkness of error, but always be seen to stand in the bright light of truth. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. On the first reading, Elisha, the prophet of God, is given hospitality by a woman of Shunem, and the woman's generosity is rewarded with the gift of a son, a prophet's reward spoken of in the gospel. A reading from the book of Kings. One day Elisha came to Shunem, where there was a woman of influence who urged him to dine with her. Afterward, whenever he passed by, he used to stop there to dine. So she said to her husband,
I know that Elijah is a holy man of God. Since he visits us often, let us arrange a little room on the roof and furnish it for him with a bed, table, chair, and lamp, so that when he comes to us, he can stay there. Sometime later, Elijah arrived and stayed in the room overnight. Later, Elijah asked, "Can something be done for her?" His servant Gehazi answered, "Yes, she has no son, and her husband is getting on in years." Elisha said, "Call her." When the woman had been called and stood at the door, Elisha promised, "Next time you see her, you will be funding a baby son." The word of the Lord. Thanks be to God. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. The promises of the Lord I will sing forever. Through all generations, my mouth shall proclaim your faithfulness. For you have said, "My kindness is established forever." In heaven, you have confirmed your faithfulness. Forever I will sing the goodness of the Lord. Blessed the people who know the joyful shout. In the light of your countenance, O Lord, they walk. At your name they rejoice all the day, and through your justice they are exalted. Forever I will sing the goodness of the Lord. You are the splendor of their strength, and by your favor our horn is exalted. For to the Lord belongs our shield, and to the Holy One of Israel, our King. Forever I will sing the goodness of the Lord. In the second reading, the Apostle Paul reminds us Christians that when we are immersed in the water of baptism, we die to our sins, and when we rise from it, we rise to a new life in Christ. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live a newness of life. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all. As to his life, he lives for God. Consequently, you too must think of yourselves as dead to sin and living for God in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son and daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink, because the little one is a disciple, amen, I say to you, he will not surely lose his reward." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi po naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo. Salamat din po sa mga tulong ninyo. Shout out din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, Navy, Police, Marine, Sundalo. Salamat po sa mga nagpapakabuti lang ha. Salamat sa inyo. Salamat din sa mga nagpapakabuting guro. Welcome sa Our Lady of Laslet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahalain na sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Sino po ang mga supporting characters kung ang buhay niyo ay isang pelikula? Sino ang mga supporting characters sa buhay ninyo? Yung malaki ang naitulong para maabot ninyo ang pangarap ninyo, or at least makasurvive kayo, makalaban kayo man lamang sa mahirap na buhay na ito. Yung kung wala siya o sila, mahirapan talaga kayo. Sino? Pinapahalagahan ba naman natin sila? Sana. At yan po ngayon ang isa sa mga sinasabi ng ating Panginoon mula sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, walang duda, sa ating mabuting balita pala. Walang duda na pinapahalagahan ng Panginoon ang mga disipulo, mga apostol niya, mga sinusugo niya. Kumbaga, sila kasi yung pangunahing karakter o bida sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, ng paghahari ng Diyos sa mundong ito na sinimulan ni Kristo. Anong sabi niya patungkol sa kanila? Sino mang tumatanggap sa inyo, tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin at tumanggap sa inyo, ay tumatanggap din sa nagsugo sa akin. He identified himself with them. But then, notice that ang emphasis ng pagpapahalagang ito ay wala sa status ng mga apostol ni Kristo. Manapa, nasa misyon nila, sa misyong iniatang ng Panginoon sa kanila upang ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao. In other words, kung hindi dahil sa kanilang dakila at natatanging misyon, hindi sila pabibigyan ni Kristo ng ganoong halaga sa mga tao. Parang ganito. Kaming mga pari ninyo, isipin nga po ninyo, bibigyan ba nyo kami ng iba yung halaga na kung minsan ay mas mahalaga pa nga sa ibang mga bukasyon, karir, or profesyon? Kung hindi dahil sa
misyon na iniatang sa amin ng Panginoon. Kapag sa isang bayan, may naging engineer, may naging doktor, may naging nurse, ilalagay pa yan sa tarpaulin. Madadaanan mo lang yan. May dating pero hindi ganon katindi ang dating. Pero kapag nabalitaan mo sa bayan ninyo, may pare, ay, iba dating nun. Iba dating nun. Bakit nagkakadating yon? Sa misyon na ibinibigay sa pare ng Panginoon. Tingnan po ninyo sa ating unang pagbasa. Nang masigurado ng babae na si Eliseo ay propeta lingkod ng Diyos, mas lalo niya itong ginawa ng kabutihan. Abay, mantakin nyo, pinagpagawa ng kwarto, kumpleto, may higaan, may upuan, may ilaw, para mayroon siyang komportableng matuluyan. Sa tuwing si Eliseo ay dadalo nga sa kanilang bayan. Ganon kahalaga yung misyon na ito. Kumbagay, nahawa lamang kami sa kahalagahan nito. Pero alam po ba ninyo na maging kayo ay may pribilehiyong ganito? Yes. Sapagkat in the first place, kakayanin ba namin ang misyong ito kung wala kayo? Sino ba sa totoo lang ang nagpo-provide generally ng basic na pangangailangan namin? Lalong-lalo na ang pagkain namin. Sino ba ang kasama namin sa gawain? Sino ba ang nagdadasal at nag-encourage sa amin? Hindi ba kayo? Without you, hindi namin kakayanin. So kasama kayo sa misyon na ito. Sa Lunes ay dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Solemnity. Hindi lang basta kapistahan, ha? Dakilang kapistahan. Kaya nga, eto, yung readings na panglinggo, hanggang umaga lang. Pagdating ng hapon, iba na. Linggo ng hapon, ang readings na, simula na ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Yung dakilang kapistahan, parang linggo. O sige nga. Magdadalawang sermon pa ako. Pero bakit ganito? Yung level ng pagdiriwang, dakilang kapistahan. Dahil sa napakalaki ng kontribusyon nila sa simbahan. Sila ang haligi, pillars ng ating simbahan. Pero alam niyo, sigurado ako, kung makakausap natin si San Pedro, San Pablo, sinong gusto nang makausap sila? Taas ang kamay. Gusto nyo ngayon na? Kung makakausap natin sila, sinisigurado ko sa inyo, sasabihin nila sa atin, hindi lang magagawa yung mga dakilang bagay na binigay nila sa simbahan kung wala yung mga tao, supporting characters na pinadala ng Diyos sa kanila para tulungan sila. Salamat kung na-appreciate po ninyo yung simbahang na ipagawa natin, yung mga chapels na pinapagawa natin. Nasabi ko nga, sa community dito, mahihirapan talaga eh. Mahirapan talaga. Kung tayo-tayo lang ang gagawa. I mean, salamat kung na-appreciate nyo. Pero ang punto ko, hindi ko kaya nung ako lang dito. Hindi ko kaya kung ako lang. Hindi. Kaya nga, tuwing may misa, pagkatapos ng misa, ano sinasabi ko? Pagkatapos ng sabi, salamat sa Diyos, ano lagi kong dinudugtong? Salamat din po sa inyo.
Linggo-linggo, nag-a-update tayo ng mga paggawain. Hindi lang para i-update kayo sa mga ginagawa, kundi abot-abot linggo-linggo ang aking pasasalamat. Sapagkat kung wala kayo, hindi ko kaya ang lahat ng ito. Ako ang naka-front, kayong nasa likod ko. Pero kung wala kayo, matayin na ka. Sa tindi ng misyon na naibigay sa atin ito, isipin ninyo, nagsimula tayo. Walang simbahan, walang kumbento. Nangihiram pa tayo ng gamit pang misa. Sige nga. At hindi rin natin kaya nung tayo lang kung wala silang tumutulong sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya sa totoo lang, hindi lang ako ang dapat parangalan. Kayo din naman. At alam na alam ng Diyos yan. Sinisigurado ko sa inyo. Hindi man mabanggit ang inyong pangalan, hindi man kayo mapasalamatan, alam na alam ng Diyos yan. Ang inyong mga naging ambag para sa simbahan, para sa mga gawain ng simbahan, sapagkat ang ginawa ninyo, tandaan ninyo, hindi lang pagtulong sa akin, kundi diretsyong paglilingkod sa Kanya. Ang ginawa ninyo at ang ginagawa ninyo ay diretsyong pakikiisa sa misyon na binigay niya, hindi lang sa akin, kundi sa bawat isa sa inyo, bilang mga Kristiyano. It's just that, hindi lahat pwedeng maging pare. Hindi lahat nagmamadre. Hindi lahat nagiging tagapagturo. Hindi lahat nagiging tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa iba. Pero kaming pare, madre, tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa iba, tagapagpalaganap ng mabuting balita, hindi namin kaya nang wala kayo. How can we serve publicly if you will not help us quietly? How can we go if you will not help us go? Baka nakakalimutan po ninyo, kahit si Kristo, may mga taga-suporta. May mga nagbenta ng ari-arian nila para suportahan ng Panginoon. At kaya nga, nang isugo niya ang mga alagad niya, sinabihan niya, huwag kayong magdala ng kung ano-ano. Bakit? Yung pupuntahan nyo ng mga tao, yung paglilingkuran nyo, yung pagpapahayagan nyo ng mabuting balita, silang bahala sa inyo. Basta ang maging concentration ninyo, yung mission ninyo, may tutulong sa inyo, sa ibang mga concerns ninyo. Because the mission in building God's kingdom here on earth is beyond, is much greater than any person. Hindi ito tungkol sa isang tao lang o sa ilan. Ito'y gampanin ng kalahatan. Kaya nga sabi ng Panginoon, na kahit isang basong malamig na tubig lamang ang iyong ambag, bibigyan ka niya ng reward. To tell us that the advancement of God's kingdom here on earth is not reserved to the rich, to the influential, to the powerful, because each and every one has something valuable to give. Talent, time, prayer, helping hand, encouragement. And therefore, eradicating all our excuses, wala akong mabibigay, mahirap lang ako. Sino ba naman ako? Kapatid, kung kahit isang basong tubig na malamig, pinapahalagahan ni Kristo, papahalagahan niya kahit anong ambag mo, basta't galing sa puso. Napansin niyo ba yung sabi sa Ebanghelyo? Napakaganda nito eh. Napakagandang balita nito sa inyo. Anyone who receives a prophet, because he is a prophet, will receive a prophet's reward. Ibig sabihin, kung ano yung ibibigay na gantimpala sa propeta,
yun din ang ibibigay ng gantimpala sa tumulong sa propeta. Kung ano yung ibibigay ng gantimpala ng Diyos sa pari ninyo. Kung dahil sa pari ninyo, may buhay na nabago. Kung dahil sa pari ninyo, may napunta ng langit. Konektado tayo doon. Yun din ang biyaya at reward na ibibigay sa inyo. Sinisigurado ko. Yan ang sinasabi ni Kristo. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob sa mga taong mabuting loob. Lalong-lalo na kung ito'y para sa pagpapalaganap ng paghahari niya sa mundong ito. Sa pagpapalaganap ng katotohanan, ng pagmamahal ng Diyos, ng kapayapaan. Yan! Hugpong-hugpong tayong lahat dyan. Na, kung ang Diyos ay nagpapahalaga sa mga nag-aambag sa paghahari niya, sino tayo para makalimot sa mga taong pinagkakautangan natin ng loob? Sa mga magulang natin na nagbigay sa atin ng maayos na buhay, yung binigyan lang tayo ng buhay, matindi na yon. Hindi na pwedeng gantihan ng kahit anong halaga yon. Eh yung inayos pa nila yung buhay na binigay niya sa'yo. So much so na naranasan mo yung ginhawa na hindi niya naranasan. Patid. Iba yun. Nung nakaraang linggo, Father's Day, nabati mo man lang ba tatay mo? Kahit patay na ito, lalong-lalo kung buhay pa. Nabati mo man lang ba? Pasalamatan mo lang ba? Lalo na yung mga amang nagpapakaama. Baka puro ka ina. Baka puro tayo Mother's Day ng Mother's Day na lang. Sinerge ko kanina kung nasaan yung celebration ng Father's Day. Nako, eto, Mother's Day. Ang layo ng Father's Day, according sa survey. Nauna pa yung Halloween. Oo. Hindi masyadong pamilyar ang tao. Hindi masyadong pinagdiriwang ang Father's Day. Bakit? Kawawa naman ang mga nagpapakaama. Hindi naman sila nagpipicture pa ng sakripisyo nila. Mga nanay, okay lang naman sa akin na pinopost nyo yung sakripisyo nyo para sa mga anak ninyo. Yung pagiging ina. Yung hirap ng pagiging ina. O, sige, hirap ka na. Naniniwala naman kami doon. Pero i-build up mo man lang yung asawa mo sa mga anak mo. Masyado silang makaina. I-build up mo yung ama nila, lalong-lalo na kung nagsisikap talaga. Yung mga lolo-lola natin na kinalakihan natin, na siyang nagpuno ng kakulangan ng mga magulang natin. Yung kay tandaan pinagluluto ka pa, pinag-iinit ka pa ng tubig dati. Sinusundo ka, hinahatid ka. O hindi man na hindi natutulog habang wala ka pa. Ay, nako. Yung kapatid mo, yung anak mo, kaibigan, sino mga tao na nagmalasakit sa iyo, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan mo. Pahalagahan yung mga yan hanggang sa katapusan. Hindi yung kung kailan lang maisipan. At lalong hindi yung nakakalimutan na. Kapag humiwalay ka na, kapag may sariling buhay ka na, kapag nakaluwag-luwag ka na, ay wag sana. Kaya ako may kutob ako. Sa langit, may payong. Sa langit, may kandila. Sa langit, may tungkod. Tanong nyo sa akin, bakit?
Tanong nyo! Ayaw nyo magtanong. Tatanong lang kayo, ayaw pong magtanong. Joke lang. Ito na, seryoso. Kasi, ang payong tindi ng hawak mo kapag malakas ang ulan. Buti na lang may payong. Pero nakakalimutan mo pag wala lang ulan. Yung kandila, napapansin. Kapag madilim, salamat. Pero hindi mo na napapansin. Kapag wala lang dilim, yung tungkod, ay salamat may tungkod ako. Salamat. Ay nakahambalang na kapag nakalalakad ka na. O kaya kapag malinaw na ang iyong mata. Ang sinasabi ko, ganito eh. Kung meron tayong pinagkakautangan ng loob na nakakalimutan na natin, hindi na natin mapansin, na isasantabi na lang natin, God will definitely welcome them in heaven. Siguradong hindi sila makakalimutan ng Diyos. Bakit? Sila yung mga supporting characters mo na pinanagdala ng Diyos sa'yo para maghari ang kanyang pagmamahal sa'yo. Para maghari ang kanyang kapangyarihan at ang plano niya para sa'yo. Kung makalimutan, isang tabi, hindi man sila pansinin. God will never, ever forget them. Pero sana, tayo rin. Sapagat ang simula ng langit para sa kanila, syempre, yung maabot natin, yung pangarap natin. Pero, ang pangalawang langit para sa kanila, yung tayo magpasalamat man lang sa kanila. Nakakita na po ba kayo ng isang taong pinaparangalan? Tapos nandun yung nanay niya, o kaya nandun yung tatay niya, o nandun yung ate niya, yung kapatid niya na malaking sakripisyo para sa kanya. Kahit atleta, nandun yung nag-train sa kanya, na malaki ang ginawang sakripisyo sa kanya. Pansinin ninyo yan, yung mga tao yan, habang pinaparangalan, yung dahilan ng sakripisyo nila, tuwan-tuwa yan. Hindi mo maipinta mukha niya. Langit ang pakiramdam. Pero yung pangalawang langit, sa oras sasabihin ng pinaparangalan, hindi ko po maaabot. Yung kinalalagan ko ngayon, kung hindi dahil sa nanay ko. Sa nanay ko nagsakripisyo. Ay, salamat. Iba yun. Iba yun. Pangalawang langit. Huwag sana natin ipagkait sa kanila yun. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating pagdiriwang ngayon. Total naman, yun ang kanilang kaligayahan sa buhay. Kahit nakalimutan nila ang kanilang sariling buhay. Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo.
Pumikit tayo. Pumikit tayo. Panginoon, kapag nakakabalita ako ng mga dating masipag sa trabaho, sa tapos kinakalimutan lang. Kapag nakakabalita ako ng mga taong matulungin pero hindi pinagtanawan ng utang na loob. Kapag nakakabalita ako ng mga magulang, ng mga breadwinner dati, na nung tumanda, kinalimutan na, pinabayaan na, parang gusto kong magpabayaan na lang, parang gusto kong gastahin na lang yung pera ko para sa sarili ko, pero hindi ko kaya. Mahal ko sila. Gusto kong maglingkod. Sa'yo na lang ako aasa. Hindi mo kalilimutan ang lahat ng gagawin ko. Hallelujah! Ikaw ang gagantimpala sa akin. Hallelujah! Kahit konting ginagawa ko, nakikita mo. Hindi mo malilimot. Hindi makalalampas. Sa isip mo. Panghahawakan ko yun, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Tandaan mo, it is always better to give than to receive. Sapagkat ang Diyos ang siyang gaganti sa'yo. Masakit pero maganda nga rin, hindi ka nagantihan dahil ang Diyos ang siyang gaganti sa'yo. Siksik, liglig at umaapaw pa ito. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. At balang araw, makikita din nila ang sakripisyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. For every petition, let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church, your people, may live and preach the gospel without compromise and never be ashamed of the redeeming cross of Christ. We pray Lord, hear our prayer. that those who serve our country may patiently and bear the cross of serving honestly and selflessly their constituents. We pray Lord, hear our prayer. that we may show our commitment to the Lord not only in big sacrifice and renunciation, but also in ordinary acts of kindness, like giving a cup of cold water to the little ones as taught by Jesus in the gospel. We pray Lord, hear our prayer. that we may support St. Peter's Pans to be used for the apostolic and charitable ministries of the Holy Father, Pope Leo XIV. We pray Lord, hear our prayer. that the dying be given comfort and the dead welcome to the eternal reward in heaven. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for urgent concerns of our community, those who are in need of our prayers and our personal intentions. So always pray that our country may be spared from calamities, especially from the big one. We pray. Lord, hear our prayer. Almighty Father, make us worthy of your love as we struggle to follow you. Stay close to us and protect us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Buot katawan
Sampit sa labi namin ang ngalan mo, Poon, ay dinggin. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who graciously accomplish the effects of your mysteries, grant, we pray, that the deeds by which we serve you may be worthy of these sacred gifts. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, 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 Lord. Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and drink And this drink cup, this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. In silence, we remember our departed loved ones. Let us pray for them. Kindly include the soul of Oreo and Eska, Louis, Yonggia Maria Jose, Rito Erickson, Chandy, Elsie, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your
face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit. offer one another the sign of God's peace. Peace be with you, kapayapaan po. Peace be. Lamb of God, you take away the sin
Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Aking iyaya ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Masasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Lahat ay ihayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking iyayag ang kadakilan ng
Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y aming sasabihin. Sa ulit sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat sa'yo'y aming sasabihin. Hanggang sa ulit sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Let us pray. May this divine sacrifice we have offered and received fill us with life, O Lord, we pray, so that bound to you in lasting charity, we may bear fruit that lasts forever. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya Mahal na nawa. Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para marami po talaga tayong matulungan. Salamat po. Ang Panginoon na po, gaya ng sinabi natin kanina sa pagninilay, ang siyang nakakaalam kung sino kayo, siya na po ang bahala na magsukli sa inyo. Thank you po. The Lord be with you. And with your And the spirit. Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Thank you rin po. Inihaalay
masarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa